Paano kami nag-start ng Filipino store business namin sa Canada? Magandang araw mga kababayan. Ang artikulo na ito ay tungkol sa kung paano kami nagsimula ng business na Filipino store sa Toronto, Canada. Simulan na agad natin. Ang negosyong Kapamilya Pilipino grocery store namin sa Toronto, sa pagbabalik tanaw ko, ay bunga ng blessing ng may kapal sa amin. Bakit ko nasabi yun? Sapagkat nagsama-sama ang napakaraming incidents o mga pangyayari bago na pa sa amin ang tindahang Pilipino na ito. Kung tutuusin, ayaw ko talaga magkaroon ng business na Filipino grocery store o kahit na anong tindahan na nakatali ako sa pagbabantay ng negosyo dahil nais ko na magbuhay retired, na kung saan ay malaya akong makakapunta at makakaalis kung saan at kailan ko gusto. Alam ko ang buhay ng mayroong tindahan dahil noong nakatira pa kami sa Kamuning ay meron kaming tindahan sa palengke at halos wala kaming oras sa pamamasyal sa loob ng 12 taon. Ngunit tulad na nasabi ko, ang Kapamilya Filipino Store ay kaloob sa amin at sa palagay ko ay tunay na blessing na rin para sa pagbabagong isip ng isa sa mga anak namin. Ngayon, paano nga ba kami nag-start sa Kapamilya Filipino Store? Nagsimula ang lahat noong nag-uumpisa na maging talamak ang epekto ng COVID pandemic sa kabuhayan sa buong mundo. Sa Toronto, bago ang pandemic, ay maayos na kumikita kami sa Filipino travel agency business namin. Meron din kami mga foreign students na umuupa sa bahay namin at ang mga anak namin ay meron din naman mga maaayos na trabaho. Ngunit nung nagsimula magkaroon ng malawakang shutdown dahil sa kumakalat na pandemya, ay sabay-sabay na nawala lahat ang pinagkakakitaan ng aming pamilya. Bumagsak ang travel agency business namin, nag-uwian sa kanilang mga bansa ang mga foreign students na umuupa sa amin, at nagsara din ang mga kumpanya na pinapasukan ng mga anak namin. Kaya talagang nakakapag-alala ang sitwasyon noon dahil wala kaming nakikitang pagkakakitaan na pambayad sa mga araw-araw na pangangailangan. At wala kaming idea kung hanggang kailan magtatagal ang nangyayaring sitwasyon ng COVID. Salamat naman sa Diyos at tumulong ang gobyerno ng Canada sa mga mamamayang Canadian. Napakalaking bagay ang naitulong ng gobyerno sa amin. Ngunit ang tulong na iyon ay hindi sapat para sa iba pang gastusin namin. Katulad halimbawa ng mortgage sa bahay, pambayad sa kuryente at sa kahit. Kaya kailangan pa namin humanap ng iba pang pagkakakitaan bukod sa ayudang natanggap namin. Noong panahon na yon ng pandemic, ang tanging racket na posibleng panggalingan ng kita ng bawat isa ay ang negosyong pagkain. Anumang gawain na mayroong kinalaman sa pagkain ay tiyak na po pwedeng makadagdag sa pagkakakitaan. Meron pa din naman mga negosyong nag-ooperate noong panahon na yon. Kaya pwede halimbawa magluto ng ulam at i-alok online. Pwede ding racket ang deliveries ng pagkain. Kaya deliveries ng pagkain ang napili naming pasukin. Sinubak namin ang Uber Eats at iba pang food delivery services, ngunit mas nagustuhan namin ang pagde-deliver ng tinapay. Buti na lang at meron kaming kakilalang Filipino bakery shop na pumayag na maging taga-deliver kami ng kanilang mga produkto. Binigyan nila kami ng ruta ng mga deliveries para sa 5 tindahan at nagkataon naman na isa ang Kapamilya Foods sa deliveries namin. Kapamilya Foods ang original na pangalan ng tindahang Pilipino na ito. Nagkataon din na ang may-ari ng original na Kapamilya Foods ay dati na naming customer sa mga nakaraan namin mga racket sa Toronto. Noong unang mga taon kasi ng pagnenegosyo namin, bago namin itinayo yung Filipino Travel Agency, ay umi-import kami ng mga paninda galing Hong Kong at isinusupply namin sa mga tindahang Pilipino dito sa Toronto. At isa ang may-ari ng Kapamilya Foods sa naging suki namin. Hindi pa Kapamilya Foods ang pangalan ng tindahan niya noon. So naging madalas ang pagde-deliver namin ng tinapay sa Kapamilya Foods, at dahil dati na namin kilala ang may-ari, ay hindi maiwasan ang kwentuhan habang tumatakbo ang transaksyon
ng pag-deliver ng pandesal. At isa sa mga naging topic ng kwentuhan ay nabanggit ng may-ari na gusto na niyang mag-retire at naghahanap siya ng bibili sa rights ng tindahan niya. Dahil wala sa isip namin na magnegosyo ng tindahan, hindi namin masyadong pinansinan ang napag-usapan doon. Isang araw, umuwing malungkot ang isa sa mga anak namin. Ang dahilan pala ay nagsara kaagad ang kumpanyang katatanggap lang sa kanya. Kare-report pa lang niya sa trabaho ay nagsarado agad ang kumpanya. Doon namin biglang naisip yung inio-offer na Kapamilya Foods sa amin. Nag-suggest kami sa anak namin na mag-umpisa siya ng negosyong hindi sakop ng lockdown, katulad ng grocery store. Sinabi namin sa kanya na ang offer ng kumpanya ng Kapamilya Foods. Bagamat walang hilig at walang experience magpatakbo ng negosyo ang anak namin, nakumbinsi namin siya na tingnan at pag-aralan iyong offer sa amin. Makalipas ang 2 araw, binisita namin ang Kapamilya Foods kasama ang anak namin upang makita niya sa personal ang tindahan at upang ma-assess niya ang lugar. Nagustuhan naman niya ang tindahan at ang lugar, at pagbalik namin sa bahay ay pinag-usapan namin kung paano ang aming dapat gawin. Sa kadahilan ng nahihirapang makakuha ng maayos na trabaho at dahil sa walang kasiguraduhan kung hanggang kailan matatapos ang pandemya, naisip ng anak namin na sumubok sa Filipino grocery business at bilhin ang rights ng Kapamilya Foods. At dahil meron naman ipon ang bata, ang anak namin, ay ready siya sa halagang hinihingi ng may-ari ng Kapamilya Foods. Nang sumunod na mga araw, ang naging unang hakbang namin ay makipagsara sa may-ari ng Kapamilya Foods tungkol sa bilihan. Inihanda ng may-ari ang mga dokumentong kakailanganin sa pamamagitan ng kanyang lawyer, at nang nakaredy na ang lahat ay sinabihan kami ng lugar kung saan magaganap ang pirmahan ng dokumento at bayaran para mapasa amin ang tindahan. Nagpalitan ng pirma ang may-ari at ang anak namin. Nagbayad kami at ipinasa sa amin kaagad ang mga susi sa tindahan. Pagkatapos ay sinamahan kami ng may-ari sa opisina ng property management ng building at pumirma ang anak namin sa kontratang pag-upa sa loob ng 4 na taon. Ang sumunod na hakbang namin ay kumuha kami ng business name para sa tindahan at naisipan namin na huwag nang palitan ang pangalang Kapamilya. Kaya't ang nirehistro sa business name registration ay Kapamilya na lang, tinanggal lang ang foods. Kung bakit ganun ang naging desisyon namin ay sa kadahilan ng kilala na ang pangalan ng tindahan sa neighborhood. At ayaw namin malito pa ang mga datihang customer ng Filipino store na ito na halos 20 taon na nakatayo sa lugar na yun. Hindi naman kami nagkamali sa desisyon, sapagkat sa unang araw pa lang ng pagbubukas namin ng tindahan ay mayroon na agad kaming benta at mga suki. Sumunod na mga ginawa namin, habang tumatakbo na kaagad ang tindahan, ay nag-apply kami ng permit to operate sa City Hall at tax account number para sa tindahan. Mabuti na lamang at napakadaling maglakad ng mga ganitong dokumento sa Canada at walang pasikot-sikot na katulad sa Pilipinas. Sa loob lamang ng 3 araw ay naisaayos namin kaagad ang mga kakailanganing mga dokumento at online lahat ng transaksyon. Sa mga sumunod na araw, habang pinapatakbo namin ang tindahan, ay nag-inventaryo kami ng mga nilalaman ng tindahan kasama na ang lahat ng mga appliances na nasa loob. At dahil ipinasa na sa amin ng dating may-ari ang mga basic na information tungkol sa mga suppliers at mga importanteng contacts, ay umorder kami ng mga karagdagang paninda para lalagyan ng laman ang tindahan ng mas marami pang variety ng mga Filipino products. Sa loob lamang ng 2 buwan pagka-acquire sa Kapamilya, pinag-aralan namin mabuti ang pasikot-sikot ng tindahang Pilipino. Una sa pinag-aralan namin ay ang cash machine. Pagkatapos ay yung debit credit card machine. Pagkatapos ay yung remittance system. Sa kasalukuyan, ngayon ay September 6, 2023,
Nakakatatlong taon na kami dito sa Filipino store na ito at napakarami na naming natutuhan sa kung paano magpatakbo ng tindahang Pilipino dito sa Toronto. Maswerte ang anak namin dahil established na ang nabili niyang business. Kilala na sa neighborhood at marami ng suki at dumami pa simula noon. Kung kaya't nabawi niya agad ang kanyang puhunan nang wala pang isang taon. Nagpapasalamat kami ng lubos sa may kapal sa biyayang ibinigay niya sa amin at sa anak namin itong Filipino store na kapamilya at nang dahil dito ay nakaraos kami sa dumaan na pandemya.